Ngayon naman tayo ay nasa Davao City at dinayo ang Makatabo Farm. Kasi para tignan natin kung ano naman yung mga farming practices nila dito sa Mindanao, parte ng Davao City. Ito yung Makatabo Farm na sa Barangay Makatabo. Yun, itutuloy na natin ang interview natin kay Sir Andy. Kasi siya yung nagtatrabaho dito sa Makatabo Farm. Itong bulaklak na ito, no? Maganda rin. At tignan mo naman, ito yung mga pipino. Tignan mo nga naman. Patola pala. Ang ganda. Kailan yung tinanim to, Sir Andy? Mga ilang buwan na to? Ilang araw ba? Isang buwan na. So, hanggang kailan ng ang harvest ng patola? Nag-harvest na. Pang ilang harvest na to? Isa pa lang. Pero ilang beses dapat i-harvest siya bago tuluyang mamatay itong tinanim nyo? Patola. Inaabot ba ng 6 na buwan? 3 buwan. So makakailang harvest ka rito? Kada week po, isang beses. Isang beses. Isang linggo, isang beses. Oo, ayun nga. So ka-harvest lang, pagka-harvest mo, meron na naman bago. Ito ba pwede na hindi pa? No? Pwede na sir, pwede na. Pwede na itong ganito? Pwede, mas maganda yung ganito. Pang miswa lang. Ano pa bang gamit ng patola bukod sa inihalo sa miswa? Marami sir, pwede pang sabaw. Halo ng sabaw. Sabaw. Yung sa mga soup, no? Sa mga soup. Ihalo mo siya. Pero pag ganito, pero parang hindi ba bata pa yan? Bata pa. Pero mas maganda yung bata pa kaysa talaga? Mga ilang... Ugat-ugat na yung concern, matanda na. So mga ilan dapat ang patola na pwede mong i-harvest? Yan siguro ilang araw na yung ganyan. Ito mga isang linggo na to sir. Isang linggo, pero kung halimbawa isang buwan yan, pwede pa? Hindi na. Dapat mga 2 linggo? Isang linggo, kailangan kang mag-harvest talaga. Kasi may ugat-ugat na yung sa ilalim. Oo. So hindi na siya masarap kainin pag ganun. Oo, ito isa nilang tanim, no? At saka Sir Andy, dito napansin ko naman meron kayong kangkong. Ayan, no? Di ba kangkong yan? Aplan kangkong. Talaga, kanina sir, nag-harvest na kami ng umaga. Kanina Masarap ba ang aplan kangkong kaysa yung kangkong na nasa Ang dito sir, parehas lang din. Parehas lang. Mas maganda ito kasi walang tubig, walang kuwan. Hindi katulad ng iba na nung sa tubig, baka doon sa kanal o ganun ba. Malinis, tignan, di ba? So malinis siya kaya pwede. Alugbati nga po, sir. Alugbati. Alugbati ba to? Pero bakit green ang alugbati nyo? Yan sir, may talaga sa lupa talaga na mas. Oo, at saka maganda ang tubo, no? Bakas ng kamatis, di ba? Hindi mo maikakailangan na gano'n sila. Bakit nasisira ba ang kamatis pag ganitong tag-ulan na? Kung concept, pag hindi makuha ng mga medisina, masisira talaga. Mga fertilizer, mga pungus talaga. So mahirap pa lang magtanim ng kamatis sa mga ganitong panahon? Mahirap sir. Hindi man para sa amin kasi alam na namin yung kailangan gawin. Pero pag yung siguro baguhan ka, talagang mahirap. Hindi ka mag-harvest. May parang parang may bunga. Nakakain ba yung bunga? Hindi. Yan sir, makakain yung bunga. Yung kalimutan ko ito. Yung gulay din ba yan? Singkamas. Yung pang singkamas. Nagugulay ba yan? Hindi, yung sa kuan yan sir, sa parang kamuti. Ito. Yan na sir. Ito. Root crop na. Yung singkamas talaga. Root crop. Singkamas talaga nga. Oo, yan pala yun.
Yan palang singkamas. Pero napansin ang ganda ng lupa. Taniman singkamas, yung bang buto niyan? Itong kanya. Yung buto niyan, di ba? Magbubuto pala ang singkamas. So ibig sabihin, dapat mag-itim din yan. May itim din. Di ba? So ang bunga niya sa ilalim. Sa ilalim. So pag kinuha mo na yung bunga niyan, wala na. Wala na. Di ba? Pero ilang buwan yan dapat paanuhin? Matagal tong singkamas, sir. Talaga. Isang 6 na buwan. Ayan, mga ilang araw ba o buwan ng pechay? 45 days na. Ha? 45 days. 45 days din ng pechay. Madali lang ano. Pero anong kakaiba dito sa Makatabo Farm? Mga kanayon, tignan mo ang lupa oh. Halatang napakaganda ng lupa. Itim siya at saka buhaghag. O yan oh, tignan mo. Buhaghag talaga siya. Yan ang talagang kahit na ano mo, isang tingin pa lang, very fertile. So paano nyo ginagawang fertile ng soil dito? O talagang ganyan na talaga yan? Ganyan na talaga siya. Very fertile. Tractor, oo. Para pagkatapos nagka-tractor din talaga to? Ito yung tractor yan. So gaano katagal lang ano, pagkatapos magtanim, mga ilang buwan? Depende sa kung anong itanim mo. Kung pitsay, 45 days, yung kamatis, 2 buwan. So pagkatapos itatraktor. Pero para makita mo talagang totoo sinasabi ko na yung itong mga bulaklak, hindi lang bulaklak, para rin sa mga dito sila yun ay oo. Tignan mo so, tapos na may kalipad na. Yung post, yung mga peste. Yun. Oo. So, kung wala itong si umbrella, siguro doon sila sa mga tanim. Buti na lang andito si umbrella para dito yung mga dito sila nagpupunta, kumbaga nasa-sway sila. Apo, sir. Ganyan talaga yung bulaklak. Maraming pakinabang sa mga tanim. Ang umbrella, hindi lang talaga no? Hindi lang palamuti. Hindi mo palamuti, di ba? Pero kala mo ornamental, maganda naman pero ginagpupunta. Oo. Kasi kung tignan mo naman ang pechay, wala naman masyadong rito. Over na yan, pero makikita. Over na, ito. At saka walang masyadong butas. Walang masyadong butas. Ito, natural naman sa pechay pag mga ganitong panahon na makulimlim, talagang may butas naman talaga siya. Pero kung konti lang, pero saan sila bumutas dito sa mga ganito? Dito sila. Dito sila pupunta. Ayun tingnan mo. Ito pa. Wala na. Dito sa kabila. Yan tingnan mo nandiyan dyan talaga. So may katotohanan talaga. Apo. Hindi lang marites ito Hindi marites, hindi mirasol. Hindi marites, hindi mirasol, di ba? Kumbaga talagang dito. So paano yung pag alam niyo na, tatanggalin niyo na yung mga yan? Hindi, paano naman medisina ko? Ipa-power spray niyo na lang sila. Hindi niyo tinatanggal kasi pagkapon niyo magkakaroon pa rin. So tapos, anong nilalagay niyong power, dito? Mga karate, so insecticide. So talaga talagang naniniwala ko katulad niyan namatay siya. Tingnan natin Sir Andy. Pakita natin sa mga netizen natin. Ayan pag na ganyan na dito sir. Ayan may kinat ito tapos bago to sir. So yung pala, dapat, So Sir Andy, ayan, katulad niya, di ba? Anong patola ba to? Kalabasa. Kalabasa. So pag ganyan na yan, pag ganito na, kailangan natin. Kinakailangan, itataas mo. Dahan-dahan lang sir baka maputol. So hindi mo siya talaga pababayaan kung talagang gusto mong alagaan. Tapos may kaway-kaway naman sa dito. Para makalamay. So, yun na din ang tatali mo dito. Kasi tignan mo naman ito kalabasa. So wag mo siyang pababayaan na bumabagsak. Hindi pwede sa kasi.
Kasi purpose talaga sa taas. Taas talaga siya. Para nga maganda, no? Hindi nasisira sa lupa. Oo nga, ito. Kalabasa, may pipino, di ba? Patola. Diba? So ipapakita naman namin sa inyo ang kalabasa. Yung malalaki na ready for harvest. Ha? O, tignan mo. So hindi siya sa baba, kundi ang kalabasa nila ay nasa taas. Nakaplat, oh. O yan, malalaking kalabasa, di ba? Ito po tinatawag na Suprema. Suprema siya. Yung kalabasa kanina doon, si Solidad po yun. Oo. Solidad. So ang Solidad mas maliit. Mas maliit. Pero ito, malaki. Ito pa pwede na bang i-harvest? Hindi pa. Paano malalaman na pag may nandilaw-nilaw siya? Yung may puntik-puntik na maputi. Oo. Yun ang po pwede na. Pero malalaki rin dito. Iba po pwede kang gumawa ng kalabasa soup. Actually, meron palang carrots dito. Nabubuhay pala ang carrots dito sa kanila. Oo. Nabubuhay pala ang carrots. Tignan mo to, carrots. Akala ko deal, yung pala carrots na pala to. Malalaki din, nakakabuhay din kayo malaking carrots dito. Mga ganyan sir, mga pan. Talaga? Mga ilang buwan ng carrots? 3 minsan sir. 3. Pero ang ganda ng tignan mo yung Alam mo maganda ang carrots kasi siya, tignan mo naman yung mga dahon, no? Very healthy, green na green. 'Di ba? Walang tapon. Pero kinakailangan talaga magsipag ka. Kailangan masipag talaga yung konsert. Oo, kumbaga, tanim. Kailangan di ka ng oras. Pag mayroong makikita ng tanim na dapat tulungan. Pero matagal ka na dito sa Makatabo. November 28, 2022. Bakit? Saan ka galing na ibang farm? Dati, sa farm ko lang din sir. Tas ngayon, dito ka na talaga. Sa Makatabo. So, ang hawak mo rito, puro gulayan? Gulayan, vegetable talaga yun. Ilan kayo dito sa gulayan na to? Yung ako lang mag-isa, pero may mga estudyante po. Okay. So, yung mga sila, tutulong sa akin ng mga sibling, tanim, abono. Oo. Pero yung nagkuha ng mga damo, iba na rin yung sir. 3 sila. Iba yung ka-assign. Mahirap din kasi ang pagdadamo, no? So napansin ko kasi wala kayong yung plastic mulch para sa damo. Talagang yun ang plano na sir na magkuha ng mulch. Oo, kasi mahirap din ang magdamo. Ilan kayo dito sa gulayan na to? Yung ako lang mag-isa, pero may mga estudyante po. Okay. So yung mga sila tutulong sa akin ng mga sibling, tanim, abono. Oo. Pero yung nagkuha ng mga damo, iba na rin yung sir. 3 sila. Iba yung assign. Mahirap din kasi ang pagdadamo, no? So napansin ko kasi wala kayong yung plastic mulch para sa damo. Talagang yun ang plano na sir na